Yo, what's up at welcome sa akin channel. Magandang araw po sa inyo lahat. Isang panibagong reaction video na naman po ang ating gagawin ngayong araw na to. Ang video pong ito ay mula po kay Melvs Castle. Ang title po nito, Nagpanik China, bobombahin na sana ng US Air Force B-1 bomber. Nagulat China sa i-deploy ng AFP. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ni Lodi na si Melvs Castle, nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe ka. At wag na wag mo rin kalilimutan na mag-subscribe dito sa ating channel dahil mamimigay po tayo ng cellphone kapag naabot po natin ng 100k subscribers. 4,000 na lang po, maabot na po natin ng 100k subscribers. Kaya stay active, like this video and comment down below para po makita ko kung talagang active kayo dito po sa aking channel. Simulan na po natin to. Let's do this. Nagulangtang ang China sa ginawa ng Armed Forces of the Philippines. Akala siguro ng Chinese Navy hahayaan na lang silang basta-basta. Tatlong Chinese warship kasi ang pumasok ng walang paalam. Tama. Dahil hindi nga na-inform ang AFP, sinalubong agad to at hindi to tinantanan ng Philippine Navy warship at Philippine Air Force. Pero hindi lang yan ang kinagulat ng Chinese Navy. Kasama kasing sumugod ang FA-50 fighter jet na may kasamang B-1 bomber ng US Air Force. Mga hindi rin basta-bastang barkong pandigmato ng China. Tama. Chinese missile destroyer, oil replenishment tanker, at Chinese frigate. Palakpakan po natin ang US, no? Dahil patuloy po ang suporta nila sa Pilipinas at nandyan agad sila kapag meron pong ganyang mga pangyayari. Dahil illegal po talaga yung pagdaan, no, ng Chinese vessel na yan, no, yung mga warship nila actually. No, tatlo po yan na dumaan po sa Mindanao, doon sa Sulu, no. At yun nga, sabi daw ng China dito ay parang ano lang daw yan, free passage lang daw, dadaan lang daw sila. Pero yung pagdaan kasi nila sobrang lapit. Kasi 'di ba, hindi naman na pwede yung ganun kalapit. Kahit sinong bansa na may teritoryo ay bilang dadaanan ka ng mga outsider kumbaga, ay talagang haharangin yan. Kaya pasalamat din tayo sa ating PCG dahil mabilis din pong umaksyon ang ating mga PCG at hindi po biro ang kanilang trabaho dyan sa pagmomonitor sa West Philippine Sea o dyan sa ating EEZ. Chinese missile destroyer, oil replenishment tanker, at Chinese frigate. Kahit nga dumaan pa ang China sa maayos na pamamaraan o ito yung daanan talaga ng mga barko, dinikitan pa rin to ng Philippine Navy at hindi nilubayan. Niradyohan at nagpaliwanag naman ang Chinese PLA Navy. Freedom of navigation daw to at innocent passage. Grabe, no? Freedom of navigation, innocent passage. Pero sobrang lapit naman kasi talaga sa mismong bansa na natin, dyan sa Mindanao. Kaya syempre, ma-alerto talaga ang natin, mga PCG natin dyan o ang ating gobyerno. Kaya sobrang solid na naharang at na radio challenge agad dyan ng ating mga PCG, no? Solid. Muntikan na tuloy bagsakan ng bomba ng US Air Force. Buti na lang nagpaliwanag na pupunta daw silang Indonesia. Pero syempre hindi agad-agad naniwalang AFP. Kasi doon din tayo pupunta. Meron kasing convention or whatever doon sa sa Indonesia. Pero kasi nga alam naman kasi natin na mahilig mang-provoke ang China. Pwede naman silang dumaan siguro doon pero hindi ganon kalapit. Kaya kahit sino ng bansa ay maalerto kapag ganyan na may outsider na dadaan sa teritoryo mo at medyo malapit na talaga sa bansa talaga ng Pilipinas mo. Kaya mahirap po yung ginawa talaga niya ng China. Talagang literal na hindi nilubayan hanggang makalayas po ng Philippine EEZ. They were challenged all the way. They replied but not in accordance to standard procedures. Standard procedure is that you would identify yourself, you would state where you came from, where you're heading to. The only reply given to Western Mindanao Command was that they are exercising freedom of navigation and innocent passage. Diba, isipin nyo yun, diba? Yung hindi proper yung kanilang pagpapaliwanag kung bakit sila dumaan dyan. Well, yun nga, sinabi na nga niya, no, na hindi nagpakilala kung saan galing bansa. Although alam naman siyempre ng mga PCG natin yan na Chinese yung mga yan. Pero hindi nga formal. Kumbaga ganun lang sinabi na, ang dami nilalabag ng China dito. Diba? Dapat yan formal mong sasabihin yung proper way kung paano ka magpapakilala. Kasi dumadaan ka sa sa teritoryo ng may teritoryo, kailangan mo magpakilala sa ibang bansa yan, lalo sa Amerika, at hindi ka agad nagpakilala kung anong pakay mo dun sa teritoryo nila. Naku, malamang titirahin ka na dyan. Ganun po yun. Kasi po may warning yan eh.
Kapag lalo pag matagal sumagot, ganun po yun. Kasi po, yung malalakas na bansa, ganun talaga yung ginagawa. Tayo po kasi ay mahina pong bansa kaya diplomasya pa rin ang ating pinapairal dito. Kasi ganun po talaga, mahina tayo kaya kailangan pong gawin yun. Pero kung tutuusin, dapat talaga proper o formal way ang kanilang pagpapakilala kung saan silang galing bansa. Pero ito nga, sinabi na nga yun, hindi daw talaga. Atong China talaga, balahura. Of the PLA Navy ships is a generally accepted and utilized track of merchant vessels traversing north to south. So yung kanilang pagdaan, hindi nakakaalarma sapagkat parati namang may dumadaan doon. Ang importante, bawat may dumadaan na warship, anumang bansa ay binabantayan po ng Pilipinas. Tama. Grabe ang AFP sa ginawa nila Sa curious kung ilang naval warship ng Philippine Navy ang ipinadala, 6 na Philippine Navy warship ang umescort palayo. Sa Philippine Air Force naman, 2 FA-50 fighter jet ng tulad sa video. Tracked by FF-17, PS-36, and 4 other Navy ships, 1 Philippine Navy aircraft, and 2 Philippine Air Force aircraft. Kasi hindi talaga biro, kasi warship yung dumaan Warship ng China, anong malay ba natin kung anong pakay nila doon ganun kalapit, di ba? Dadaan sila sa malapit sa bansa natin doon sa Sulu. Di ba? Kaya kailangan alerto talaga ang Pilipinas. Although hindi pa tayo ganoon katindi yung kapasidad natin para gumera, pero kailangan na ating dumipensa at maging alerto dahil alam na po natin na meron talaga tayong hidwaan between China. Hindi po natin alam yung takbo ng utak ni Xi Jinping. Pag tinopak yan, bigla na lang, di ba? Kaya kailangan alerto tayo sa lahat ng point A to Z ng ating teritoryo. Kailangan mabantayan po natin yan. Ganun po dapat ang gawin. Tracked by FF-17, PS-36, and 4 other Navy ships, 1 Philippine Navy aircraft, and 2 Philippine Air Force aircraft. This entailed the participation of Northern Luzon Command, Western Command, the Central Command, and Western Mindanao Command. Our capability to be able to track, to monitor, and to hand over to the succeeding operational commands is a capability that the AFP has already today. Sitwasyon is under control. Yan naman ang sabi ni Colonel Francel Margaret Padilla. Handa raw ang sandatahang lakas na rumisponde sa anumang banta sa ating seguridad. Ayos. Dito muling nasubok ang interoperability ng US at Philippines. Sabay na rumesbak sa posibleng pag-atake ng China. Bigatin pa yung ipinadala ng US. Bomber ba naman Isang bagsakan lang talaga to ng bomba lusaw yang mga Chinese. There is no cause for alarm as we are prepared to respond effectively to any developments. We remain committed to safeguarding the nation's territorial waters, maintaining peace and stability in the region, and upholding national sovereignty. Maangas din magsalita talaga to si Padilla. Nagustuhan ko yung sagutan nila ni Mauning, di ba? Naalala niyo ba yun? Talagang iba talaga ang Pilipino. Kaya ito, sinasabi niya, there are no cause of alarm, di ba? Hawak natin ang sitwasyon, kumbaga sana ganito lang. At nakikita naman natin na ginagawa rin talaga nilang lahat para dumipensa o talagang itaboy ang mga Chinese warship dyan sa ating EEZ. Kaya sobrang saludo po sa lahat po, lalo po sa PCG natin na hindi po biro ang kanilang ginagawa sa pag-monitor dyan sa ating EEZ sa West Philippine Sea. Maintaining peace and stability in the region and upholding national sovereignty. Kahit dumaan sa maayos na daanan ng Chinese Navy, kabastusan pa rin sa AFP ang hindi pagpaalam dito. Tama. Kayo, anong masasabi nyo sa pagresponding ginawa ng Armed Forces? Ayun lang po, Grabe itong balitang to. Good news to ako tutuusin dahil yun nga, hindi pa rin bumibitaw ang Amerika sa pagsuporta sa atin sa Pilipinas. At wala na po tayong masabi talaga sa Amerika dahil sobrang galing po ng pag-support nila sa atin. Konting bagay lang, andyan agad sila. At syempre sa pag-upgrade po ng ating mga PCG at ng ating Armed Forces of the Philippines dahil humigting na po ang kanilang pagbabantay dyan sa West Philippine Sea. At nagpaganda po talaga dyan ay yung news blackout na tuwing may gagawin tayong activity dyan sa ating EEZ ay hindi na po ina-announce. Kasi po last year alam nyo naman po nangyayari lagi pong ina-announce yung mga gagawin natin kaya nai-intercept tayo o nababalahura tayo lagi ng China. Pero ngayon po hindi na po ganon. Kaya ang laki na po ng improvement na ginagawa natin dyan sa West Philippine Sea. Maraming salamat Huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe sa channel ni Melvs Castle. Nasa description ng link. Huwag nyo rin kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel.
road to 100k subscribers na po tayo. Mamimigay po tayo ng cellphone kapag naabot po natin ng 100k subscribers. 4,000 na lang po, kaya mag-subscribe na kayo dito sa ating channel. Like this video, comment down below, stay active, ingat po kayong lahat. God bless and peace out. Bye.